Magandang araw sa lahat ng mga kapis wifi natin dyan. Muli, nandito naman tayo ulit para sa ating panibagong video. Isang short video lamang po ito, which is may susubukan lang tayong bagong PIS wifi system. Actually, hindi na po siya bago pala. Matagal na po siya. Ngayon ko nga lang masusubukan. Kaya yun, bago para sa akin. Hindi na natin patatagalin pa. Ang system po na ito is Wi-Fi 5 Soft. Shoutout po pala sa Oliveros Brothers, kay Sir Jonas at sa kay Sir Jason. Mga sir, baka naman. Meron po silang website dito. Yan. Discover the ultimate PIS Wi-Fi hotspot solution. English. Ayun. So dito sa home niya, so yan nga po yung mga sample na mga ano bang tawag dyan, kanyang mga theme or portal ba yan kung tawagin. O diba, ang lulupit. May pang school, pwede rin siya. At kung ano-ano pa. Pero para sa akin, itong mga dark theme or black theme yung mga trip natin. Diretso na tayo dito sa mga advanced, unique features niya. So, yun nga, nakasaad po dito, Fix Random Max. So, napaka-importante po niyan. Especially sa PIS Wi-Fi business na gusto mong gawing centralize. Para maging talagang totally roaming style yung connection ng client. Mapunta man sila sa ibang mga access point natin or subindo natin, nandyan pa rin yung time nila. Hindi nawawala, hindi nagbabago. So far, maganda yung feedback po ng random Mac na features nito ni Wi-Fi 5 Soft kasi working po talaga. Nga lang, hindi pa natin na-try. Soon, tatry po natin yan. At ito pa, ito yung nagustuhan ko rin, yung Auto Select Window. Yan, matagal-tagal na po akong naghahanap nito, guys. Auto select window kasi gusto kong mag-centralize. At ang gusto ko is auto select. Hindi na ako magsiselect pa na, oy, dito akong subindo maghuhulog, oy, dito ako sa main or blah blah blah. Gusto ko automatic. Then traffic control. Yung mga latest ngayon na pang traffic shaping. Cake at saka yung FQ Kudel. So dito gamit po nila is Cake. Ideal po ito doon sa mga congested na network. And then meron siyang offline chat room. Okay, so sa ibang system, meron din naman yan. Ito, unique to, transferable one. Kahit ako hindi ko masyado pa siyang magets paano siya nag-work. So, malalaman natin yan kapag na-actual na natin to siya, guys. At meron din siyang offline movies. Pwede tayong mag-store dyan ng mga movies para dagdag pang-akit na naman sa ating clients. Na kahit offline, maghulog lang sila, is pwede na silang manood ng mga movies. Yun nga lang, kailangan natin ito ng SSD as storage para gumana ito. At dito naman tayo sa baba. Ito yung mga supported niya. OPI 1, OPI PC, OPI 5. Ito yung latest ngayon, yung octa-core. Then OPI 5 Plus. Meron pang 5 Plus pala. At syempre yung RPI 234 na version. Pwede rin. At yun nga, meron po siyang PC version. At ang nakakabilib dito, for example, mag-download tayo nitong sa OPI 5 na image, since meron akong OPI 5, download natin. Meron na pala akong dinownload dito. Open folder natin. Tingnan nyo naman guys ang size. Akala ko nga corrupted yung na-download ko. Kasi 75 MB lang. Sa ibang system, umaabot po yan ng 1 gig or yung iba nga lampas pa. Pero bakit 75 MB lang tong si Wi-Fi 5? So, flash ko siya at nag-flash naman, nag-success. At yun nga, nag-boot. So, pag ganitong size, syempre pwede natin i-assume na magaan yung system, which is super ideal sa PIS Wi-Fi. Meron din sila ditong mga testimonials. Number 1 na napansin ko dito, which is parang common denominator sa mga nag-avail sa Wi-Fi 5 Soft or gumagamit ng Wi-Fi 5 Soft is yung customer service. Malupit. Ayun o. Totoong 24/7 support. Kahit dun sa kanilang Facebook, hindi nawawala yung ganyang mga testimonies. At yun nga, hindi na siya ganun kabago talaga. Kasi, may 50,000 active machines as of now. 109 distributors. Ang dami. Sa community members nila sa kanilang Facebook, meron silang almost 20k. At isa pa, nagpapaganda sa system na to guys. Tingnan natin dito, pagdating sa price. Wi-Fi hotspot products. Yung license niya, Minbendo, 500 lang. Diba? Ang mura. At kung marami kang bibili, ayun, may mga discount ka pang makukuha.
Yung subendo niya, may license din, 200. Pero murang-mura na rin yan. Hindi na tayo lugi niyan. Siyempre, kung maraming bibilin, may discount pa rin. And speaking of licenses, guys, yun nga, maraming distributor naman si Wi-Fi 5, so hindi kayo mahihirapan. I personally recommend na lang si Ryan Sia, yung father of Piso Wi-Fi natin. Sa mga hindi pa nakilala kay si Ryan, nandyan po sa description natin, yan po yung legit account ni si Ryan. At syempre, kapag bibili tayo ng license, kailangan may assurance tayo na sa atin talaga yung license. So, no worries po yan dito kay Wi-Fi 5 Soft. Kasi may sarili po tayong account. Yan o, so pwede kang mag-login dyan. So, dito natin makikita yung ating mga licenses. Same sa ibang mga system din. Pwede natin siyang i-transfer something. Then, dito sa licenses, so dito natin makikita yung mga licenses na binili natin. Kung min man yan or sub. Bindo. Oh. So, safe. Safe yung mga account natin. So, may messages pa yan, notification. Walang problema sa licensing niya. At ngayon, iti-test na natin yung mismong system niya. Naka-flash na po siya dito sa aking OPI 5. Unahin natin i-check yung kanyang portal. Yan. Yun, ang bilis. Panalong-panalo, portal pa lang. Para sa akin, guys, napaka-neat ng kanyang portal. Yan, kasi paborito ko talaga yung mga dark theme or mga ganito, mga black something. So, sa laptop view po ito, kita nyo naman, optimize po siya. How much more siguro kung mobile yung gamit natin. Pwede naman natin yung i-try, spec natin. And then, example, gamit tayo ng common Samsung Ultra. Yan po yung kanyang portal kapag mobile yung gamit natin. So, napaka-optimize. Pati yung margin sa gilid, sukat na sukat. For example, tablet naman, asan ba yung, ito, iPad mini. Yun. Ganito naman sa iPad. Okay, so balik tayo sa laptop na view. Pwede nyo i-download yung app mismo, guys. I-download yung APK. And then, i-try naman natin i-open yung kanyang pinaka admin dashboard. Ganun pa rin, 10.0.0.1/admin. Then, by default, admin yung username, then Wi-Fi 5 Soft yung kanyang password. Tadang! Yun, yung dashboard niya. Hindi na ako magtataka na mabilis siyang mag-response kasi nga sa files pa lang 75 MB. Napakaliit. Dito sa dashboard, so yan lang naman makikita natin dito. One monitor. So, namomonitor natin dito yung ating ISP. Then, yung system in po ng ating hardware na gamit, so yun nga, Orange Pi 5. At yung processor niya, guys, lupit. Octa-core. So, maganda ito pang centralized setup. Then, sa eLOD niya, ayan, kompleto rin yata to. So, insert ka lang ng token dyan. So, basic, kahit saang system, meron ng eLOD. Media, lalabasin na siguro tong option dito kung meron kang kinabit na SSD or something storage device sa inyong setup. Then chat, si mga clients pwedeng mag-chat sa admin. Then ikaw din admin, pwede kang mag-chat sa mga clients. Makakapag-set ka pa ng auto-reply. Then devices, ano bang makikita natin dito? So yun, yung mga devices na connected siguro. Then butchers, wala tayong butcher na available, so pwede tayong mag-generate. So pushable, consumable. So yun, nako-customize naman. Depende kung anong trip natin. Then, credit. Para saan kaya yung credit nito? Hindi natin ito masagot ngayon kasi hindi natin talaga alam or hindi natin na-try. Then, ito PPPoE. Wow! Meron siyang PPoE din, guys. Lupit naman ito. Account. Mag-create nga tayo. So, yun username, password. Kung ilan yung speed. Automatic na din. At ang nakakatuwa, meron siyang billing. Diretso na, may billing na din. Add nga tayo. May coordinates pa. Amount, start date. At ano to? Bakit parang may serial dito? Abang lupit nito Parang napapaisip akong subukan ito dito sa aking area mismo. Since maliit lang naman yung area ko, guys, kayang-kaya siguro to ni Wi-Fi 5 so gamit ang OPI 5. Bendo na,
Tapos, at the same time, may PPPoE. Pag-aaralan ko muna kung paano siya i-set up. Mapapaturo tayo kay Sir Jonas. Pwede din tayo magpa-sponsor din. Meron din ditong reseller. Wah, so pwedeng reseller. Paano kaya ito nag-work? Reseller. Okay. So, yung reseller natin, so pwede siyang mag-generate yata ng voucher, i-resell niya. Parang gano'n yung pagkakaintindi ko nito. No need nang mag-contact yung reseller. Pwede na siya mag-generate by herself or himself. Then, benta niya. Nice. Pero hindi nga natin sure kung gano'n nga yun. Assumptions lang natin sa ngayon. Then, dito naman tayo sa Teams. Yun, so may marami siyang teams dito. Mga pagpipilian. So may school, hotel, modern, etc. And I think meron din silang mga freemium teams na pwede nyong bilhin sa napakamurang halaga. And then, dito na tayo sa system, guys. Ito yung excited na akong ma-check. So, in TP, so meron na siyang in TP automatic by default, nakaset. So, dito po nagbe-base kung anong i-display niyang date at time. Palagay ko tama naman, updated naman to. Saktong-sakto sa orasan natin. Then, dito sa settings, so ayun, dito na. Redirect URL, after maghulog ni client ng barya, so dito sila mariredirect. So, pwede nyong iset kung ano yung gusto nyong ilagay dyan. And then, NetWatcher, parang sa Microtech. Okay? I-monitor niya yung ping ng isang, sabihin natin, isang host. Then, kapag hindi na ma-ping, once i-check mo to or i-enable mo to, mag-stop daw yung timer ng mga active pushable voucher. Then, client trial setup. So, pwede kayong mag-setup din ng trial, interface. Yan. Then, client HTML. Ito na siguro yung portal. So, pwede natin itong baguhin, config. Pipiliin lang natin kung ano yung lalabas doon sa portal natin. So, pwede. Okay? So, pindutin nyo lang dito, then config, at ano itong HTML? Okay. So, dito, pwede pala nating palitan yung banner image, yung logo. Pwede pala. Now-customize. Select lang. Okay? Then, dito naman sa baba, files. Default rate. Paano, madali lang siguro itong i-edit. Edit ito. Ayun, so madali lang. Napaka-straightforward ng system, guys. Napakalinis, napaka-neat. Madali lang siyang intindihin. Then, load rates. Siyempre, kung mahilig kayong i-load. And then, dito naman tayo sa default client bandwidth. So, by default, nakaset siya ng 2M per client. Pushable. Push limit. Pwede naman natin yung baguhin din. Then, validity, meron din. And then, dito sa system hostname. So, yun. Kung gusto mong Carpis Wi-Fi yung ilagay dyan, so, dito pala yun na i-edit. Min window. Then, coin pin. 47. Dito, sigurado papalitan ko to kasi nasanay ako sa coin pin which is GPIO 3. Yan. And then, relay pin is 5. Yan. Yan lang. Diyan lang tayo. Dito tayo sa Zero Tire. So, in case gusto natin siyang i-remote, mag-add lang tayo dito ng Zero Tire account natin. And Ngirook. So, dalawang klase. May Zero Tire, may Ngirook din. At yun nga, may port priority dito. Nakalagay. ML. And then dito, sub-window request. So, yun. Unlimited naman yata yung sub-window na pwede. Depende siguro sa gamit mong board or hardware. And ano pa ba? Window list. So, yun. Dito siguro lalabas yun. Yung mga sub-window kung meron tayo. Yun lang yung makikita natin dito. Sa settings. Scheduler. Maiwan. Anong scheduler yan? So, siguro kung gusto mong i-reboot, mag-create ka lang dyan ng schedule din. Then, dito sa sales, no info. Kasi wala pa naman tayong sales. Same dito sa voucher credits. May graph siya pero walang info. Then, network. Okay. LAN and WAN. Pwede tayong mag-dual ISP. Paano kaya gumagana to?
possible nga ba sa isang piso Wi-Fi system na may ganyan, may dual ISP? Pero super lupit niya guys kapag gumagana to. Mahilig pa naman tayo sa mga dual setup. So pwede tayong dual ISP LB. Ano kaya ang ibig sabihin yan? At saka dual ISP split. Sarap i-try. soon. Itatry natin to talaga. Kung paano nga ba to gumana. And then client DNS. So by default, Google DNS yung gamit. Then dito naman sa AP/IP. So, pwede tayo dito mag-set ng IPs na gagamitin para sa ating mga access points or suites. O, diba? So, dito natin siya ilalagay. And then, yun yung paborito natin, no? Yung PPPoE server running na siya by default. Wi-Fi 5 SOAP. Na-edit ba to? Ayaw Ayaw ma-edit. Then, interface. Anong meron dito? None. So, yan. So, running na siya by default. No need mo na siyang i-enable pala. Then, ISP. So, yun nga, ISP1, ISP2. Paano kaya ito papaganahin? Iisa lang yung LAN cable ng OPI5. Saan isasaksak tong isang ISP? Naku, curious na naman tayo, guys, eh. Ganun kalupit itong si Wi-Fi 5. So, napapaisip tayo in advance. Anyway, yun nga. I-check natin yan. Soon. Then, WireGuard info. Ano tong WireGuard? Alam ko meron na din ito sa MikroTik version 7. Then, VLAN. Walang takas yung VLAN option. Meron din si Wi-Fi 5. So, pwede yata itong multiple kasi pwede kang mag-add, oh. Oh, so pwede. Then, NFT. Anong meron dito? Port forward. Yan. So, kung may mga local files ka dyan or local hosted na mga server, so pwedeng i-port forward mo dito. Siguro. And then, leashes. So, same sa router. Makikita natin dyan yung mga clients MAC address with corresponding IP address din. Then, wireless. Oh, ano naman tong wireless? So, siguro sa mga access point ito. Yan. Ano pa ba? Logs. Merong logs para sa Butcher, credits, PPoE, at saka Bindo. At meron pang ilod. Yun, kumpleto ng logs. Then, yun lang yata. Napaka-straightforward lang po yung system. Kaya siguro napakagaan lang niya. Or napakaliit lang yung file size ng image niya. Dito, ano kaya meron? Ayun, so meron pa pala. Kapag pinindot natin to, meron pa dito mga system update, software, export, import, clear data, at license. Yan. So, wala pa tayong license. And then, ano pa ba dito sa taas? Uy, bakit may calculate? Oh, hindi siya basta-bastang calculator pala. Rate calculator. May terminal din dito siya, guys. Oh. So, yun. Yun lang yung pinaka-tour natin sa admin dashboard panel niya. Natapos na natin yung ating Wi-Fi 5 system walkthrough. Yun. So, napaka-straightforward lang na system. Pero parang feel ko malupit po siya. Subukan na natin yung kanyang insert coin. Hindi pa natin nasubukan. You know, napaka-attractive po niya kasi medyo nagbi-blink-blink yung insert coin. Welcome. Please insert coin. Thank you. Oh yeah. So, maganda rin yung kanyang MP3. Kakaiba din yung dating. Oh, mapapasayaw ka habang naguhulog. Nice. Yan. So, sa mga nakagamit na po ng Wi-Fi 5 SOC, baka may ma-share po kayong feedback about sa system na to. Diyan lang po sa ating comment section sa baba. Dagdag kaalaman na din sa mga katulad namin na gagamit pa lang sa system. Maraming salamat po guys sa patuloy na panonood at kita-kits sa susunod nating upload.